Balita naman sa lalawigan, dinisqualify ng COMELEC si Manuel Mamba bilang gobernador ng Cagayan. Ayon sa COMELEC First Division, paglabag sa batas ang paglalabas umano ng public funds ni Mamba sa kasagsagan ng kampanya noong taong 2022. Sapat na raw yang basihan para ma-disqualify si Mamba bilang 2022 gubernatorial candidate. Dahil nga dyan, idineklara ng COMELEC na bakante ang Office of the Governor ng Cagayan. Alinsunod sa batas, ang Vice Governor ang otomatiko na tatayong gobernador. Ito na ang ikalawang beses na na-disqualify si Mamba. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang pahayag ni Mamba ukol pa rin sa issue. Nanawagan naman ng mga environmental groups na magbitiw na sa pwesto si DENR Secretary Tony Yulo Loizaga. Patong-patong na dahilan ang ibinigay ng mga grupo pero pangunahin dito ang patuloy na pagkasira ng ating kalikasan. Naglabas pa nga ng 10 demands ang grupo. Ilan lang sa mga ito ang itigil ng pagsira sa mga natural na yaman ng Pilipinas, wakasan ang korupsyon at matugunan ang mga conflict of interest. Baguhin ang environmental regulations at magbitiw kung hindi kaya ng kalihim na pagbutihin ang kanyang trabaho. Wala pa namang pahayag si Secretary Loizaga ukol sa issue. Nasagip naman ang 4 na menor de edad na biktima daw ng human trafficking sa Davao City. Naabutan ng mga otoridad ang grupo sa Davao International Airport. Sasakay na dapat ng eroplano mga nasabing biktima na pinangakuan ng trabaho at sweldo. Ayon sa biktima, dadalhin sana sila ng Metro Manila sa Metro Manila para mamasukan bilang katulong at waitress. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga biktima. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.